Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong kaalaman, mga video tutorial patungkol dito sa ating mga motor. Ngayon araw po mga bro, meron tayong gagawin dito na isang Supremo TMX. Ito po yung version 1 ng Supremo kasi malaki yung tangke. Ang problema niya mga bro ay ayaw po umandar. Kaya ngayong araw ito-troubleshoot natin kung bakit ayaw niya umandar. At ngayon araw mga bro ay home service po tayo dito sa Magallanes, Cavite. Ayan, so bago natin mga bro umpisahan yung ating mga video, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po palagi kayong updated pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ganito mga bro, kapag yung motor nyo ayaw umandar, madali lang naman ito, lalong-lalo na yung mga dekarburador. So, check natin mga bro dito is tatlong bagay lang, ulitin ko sa inyo. Dapat meron po siyang kuryente, okay? Dapat meron tayong compression at saka meron tayong gasolina. So, alin man dun sa tatlo, kapag wala, hindi po aandar ang motor. Ngayon, doon sa tatlo na yun mga bro, siyempre meron doon na mga nakapaloob na bagay. Halimbawa, gas kuryente, walang kuryente. I-check natin yun, yung spark plug, yung ignition coil, high tension wire, CDI, stator, pulser. I-check po natin yun, walang kuryente. Ganun po, hindi lang basta kuryente ay okay na. Sa compression naman, kung walang compression, i-check natin dyan is yung block, okay, yung valve, ayan, yung piston rings, piston, i-check po natin yung kung okay pa siya. Ngayon sa gasolina naman mga bro, siyempre ang mga dapat na i-check dyan yung hose, yung filter, yung carburetor, yung fuel cap, yung tangke, yun naman ang mga nakapaloob dyan mga bro. Okay, so umpisahan natin mga bro. Dun sa tatlong sinabi ko, i-check muna natin dito mga bro is, check nga natin kung may gas. Kahit naman alin dun mga bro, pwede nyo unahin. So wala pa tayong ginagalaw dito. Yan, naka-on, naka-off, naka-on, yan mayroon, reserve. So meron siya So sa gas wala tayong problema. Sa cab naman mukhang ito madali na yan mga bro Ngayon isunod natin na i-check is yung kuryente at saka yung compression. So kahit naman walang susi yan, wala pa kasing susi. So click natin. Ayun ang problema mga bro. Stuck up na yata ito. Ayun diba? Parang nag-stuck up na mga bro. So hindi pala ito nakikik. So yun ang problema. Kaya, ayun, bumaba. Pero siya mga bro, maganit po siyang sipain, Maganit siyang sipain. So, no choice mga bro. Ang gagawin natin dito para sa mas mabilis, total marami naman natagas na ito. Bunutin na po natin ang cylinder block. Okay? Bunutin natin ang cylinder block. So, mga gagawin natin dito sa pagbubunot ng cylinder block, tanggalin nyo yung upuan, tanggalin nyo itong cover, tanggalin nyo yung tangke, tanggalin natin yung carburetor, tanggalin natin yung tambutso. Ito dito sa head mga bro. Okay, so madali na yan para ma-refresh na rin natin yung kanyang makina. Yun yung gagawin natin dito mga bro kasi hindi na siya nakikik. So possible, pwede rin sa may sigunyal, pwede sa may clutch, or pwede rin dito sa may block. Yan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin. So bubunutin na natin to mga bro. Tanggalin nyo lang tong, madali lang to, ito 12mm. So tanggalin po natin yan, tapos tanggalin na, mayroon pa ditong dalawa. Ayan okay, so dalawa yan, 10. So dalawa dito, 3, 4, 5, 6 na bolt lang tatanggalin natin para mahugot natin yung buong cylinder head. Siyempre tatanggalin nyo rin tong cover dito sa may cam sprocket dalawa lang naman yan na 8mm. So pwedeng i-timing nyo, mas maganda mga bro, tuwing may gagalawin kayo sa makina, mas maganda po naka-timing. So yun lang tatanggalin natin dyan, mahugot na natin yung head at saka yung block. So kalasin muna natin mga bro. So wala naman kasi tayong taga video mga bro, kaya putol-putol yung video natin Pero ito mga bro, sinisigurado ko sa inyo, meron tayong mga tutorial sa YouTube, step by step tutorial kung paano bunutin yan. Yung mga panahon na meron pa tayong taga camera. Ngayon kasi wala na mga bro, kaya puro putol-putol ang video po natin. Pasensya na kayo mga bro pero sundin nyo lang yung sinasabi ko, basic lang yan mga bro. Ayan mga bro, so update po ulit tayo dito sa ginagawa natin. So bali mga bro, nadukot na po natin yung cylinder block at confirm po yung hinala natin. So kaya hindi siya nakikik. Sira na po yung block.
papalit tayo niyan. Ang problema, ubos din yung kanyang piston. Kaya po hindi na talaga siya aandar, ano. Tapos ang problema, yung ano natin mga bro, yung normally dapat yung piston gumagalaw siya. So nangyari dito ay tumigas na siya mga bro, 'di ba? So ito mga bro, tatanggalin din natin siya, ano. Ayan oh, tumigas na yung piston niya. Ayan oh. Kaya iyon dahilan bakit. Yun yung dahilan mga bro bakit hindi siya nakikik, no. So yan mga bro. Linisan muna natin to, bibili tayo ng bagong block. Tapos mamaya mga bro ay bubuhin na po natin siya. Tuturuan ko kayo kung paano magbuo nito ng Suprema, no? So ayan, linisan muna natin to mga bro. Lagi kong sinasabi sa inyo, wag nyo pong papabayaan sa langis ang motor. Dahil kapag napabayaan sa langis, ganito po yung mangyayari dyan. Okay? So mamaya update ko na lang kayo. Ayan mga bro, so update po tayo, ano. So bali natanggal na natin yung piston. So nagka-problema lang tayo mga bro, kasi napakahirap niyang tanggalin. Alam niyo kung bakit? Kinaya na po ng pin yung connecting rod, kaya napakahirap niyang tanggalin. Ito, kaya sabi ko sa inyo mga bro, wag niyo sana pabayaan sa lang isang motor niyo para hindi magkaganito eh. Para hindi tayo magka-problema. Munti ko lang grinderin, buti na lang nakisama pa. Ayan oh. Yung parang kulay blue na yan, ayan, overheat po yan. Buti na lang natanggal pa natin. So ang gagamitin pala natin na block dito mga bro ay MP. Ayan, Moto Power. Yan ang ibig sabihin ng MP. Ayan o, Moto Power Conversion MP cylinder block. Ito po yung gagamitin natin na block po dito, ano? So pagka nagpalit ng bagong block, kailangan i-break in ng maayos para mas maganda. Tapos malinis na rin yung mga head natin. Ayun. So ikabit muna natin ito mga bro, ano? Papalit din tayo ng chain gauge pala na bago. So maglilinis muna tayo ng ibang ito. Kasi mga bro, ito masikip pa yung pin nya. So ayusin muna natin to. Okay? So mamaya balikan ko ulit kayo mga bro. Pasensya na po kayo kung hindi tayo nakagawa ng step by step tutorial dito mga bro. Sabi ko naman sa inyo, nasa home service tayo. Pag home service, hindi tayo nakakagawa ng mga gandang video kasi nagmamadali po tayo, ano? Kasi may hinahabol tayong oras. 2 hours later. Yan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin na TMX Supremo. Ayun o, kitang-kita yung block bago, di ba? So nakabit na natin yung carburetor mga bro. Ayan, hindi pa pumaandar, hindi pa yan mainit oh. Oh, di ba? Oh. Sabihin niyo pinaandar na eh. Ayun oh, wala oh. Kakakabit lang natin yan. Bro, sa ito? Hindi pa mainit, no. Sa akin yan. Yan mga bro, so subukan natin. Nakabit natin yung gasolina. On. Neutral. Start. Ay, tunay ah. Oh. Yun. Ganda mga bro. Yan, umandar na po yan oh. Tahimik na, di ba? So naka-tune up na rin yan mga bro. So kapag ganitong bagong block, sinasuggest ko na i-break in. So hanggang 5,000 RPM lang muna tayo. So yun ang pinakamagandang break in. 5,000 RPM. Siguro mga kulang-kulang isang buwan bago ihataw para lumapat yung piston rings or yung piston rings sa piston at saka sa cylinder block. So ayun lang mga bro, ano. So hanggang dito lang po yung video natin. Kasi meron pa tayong gagawin na isang grass cutter. Ito pinapasabay ni bro. Ayan o. Oh, di ba? So hanggang dito lang yung video natin. Magandang hapon sa inyong lahat at ride safe po palagi.